Magandang araw mga kamakdo, at tayo magpipaint ulit. So ang ating gagamitin ngayon ay white, black, red at saka green. So gagawa muna tayo ng base color. At ang napili nating kulay ay green. So lalagyan lang natin ito ng maraming tubig. Yan. So ang pinakang base color niya ay green. So, ayan, ganyan lang mga kamakdo. So, problema dito, matagal matuyo ito eh. Kaya naglagay tayo ng base color. So, habang tuyo pa mga kamakdo, maghahalo na tayo ng color para sa damit. So paghaluin lang natin yung konting green at saka red para makakreate tayo ng brownish color. Kaya masyadong matapang yung pagka yung nagawa natin brown. So, mas maganda sana siguro ito kung tuyo pa eh. Kasi lumalaban yung lumalaban yung hindi nagbume-blend yung color pala mga kamakdo. So, gagawin natin pan shadow itong kulay brown. So, yun ang naging problema natin. Hindi pa masyadong tuyo yung color.
Ang kagandahan lang pag mayroon tayong base color, mas madali nating makikita yung color eh. Yung pusa natin, gusto kasi nilang pumasok dito sa kwarto eh. Problema, nagsushoot tayo mga kamakdo. Kaya maganda kapag pag medyo tuyo na yung color. Pag pwede kayong gumamit ng blower o kaya electric fan. Kung gusto nyong matuyo agad yung color. So, ang gamit lang nating brush ay flat brush at saka isang round. Tingnan nyo pag hindi masyado siyang hinalo. Nagkakaroon ng parang, ang tawag dito parang broken color. So sa papel na naghahalo yung red at saka green. Tapos sa flesh natin, paghaluin nyo lang yung red at saka white. Ayan. Mas maraming white mga kamakto para rosy yung kanyang balat. Masyadong matapang yung red. Lagyan pa natin ng puti. Pero madalas kong ginagamit na base color, yellow. Ngayon, tinaray ko lang tong green. Pero basa pa talaga siya eh. Nagmi-mix yung color niya. Kaya maganda siguro. Maganda talaga tuyo muna. So ginamit natin yung brown na pang shade, tapos tatakpan natin ito. Lilayer natin tong ginawa natin na red white. Parang pinakang flesh tone niya. So makikita nyo yung pinagkaiba dun sa ginawa natin isang araw, yung red at blue.
So kakaiba lang yung ano, kakaiba yung parang effects pag nauna yung green. So yun ang naging problema is pagdating sa pinakang mukha niya. Kaya lang pag ano pala, pag green ang ano niya, pinakang base niya, medyo madilim. Madilim ang color niya. So wala tayong tissue. Yan. Yun nga lang, tayo, napatapang yung natin sa mukha niya. Kasi basa pa nung nilagay natin yung color. So yun ang naging problema. Pero okay matakot magkulay mga kamakdo. Talagang mahirap mag-color kasi lalo na pag yung water base ang gamit nyo. Marami kasi dito yung para mga hindi mo malalaman kasi itsura niya hanggat di siya natutuyo pa eh. So yun ang medyo nakakakaba pag gumagamit kayo ng water base. Tayo naman nag-experiment tayo ng palette na pero nagustuhan ko yung yung red at saka green. Maganda naman pala siya pag manatayo siya. Hanggat maaari mga kamakdo ang black, hahaluan nyo talaga. Kasi to,
Napaka-dominant ng color ng black. Tingnan nyo. Hinaluan natin yung black ng ano, ng red. Para nagkakaroon siya ng ano, ng fusion. Parang may effects. Kasi pag purang itim, parang ano siya eh. Parang inanuhan mo siya ng pentel pen eh. Kaya pagdating sa itim, maingat tayo sa itim na ano to. Maduming color siya pag ano, pag hindi natin na control. Ang kagandahan sa limited color mga kamakto, ano, ganito. Kahit lagyan mo ibang bahagi niya ng kulay. Kagaya to black and ano, red. Hindi mo siya ano, hindi nasisira yung harmony. So dapat pala pinatuyo muna natin yung nung tayo nagkamali doon. At pinatuyo muna natin yung green na base at saka natin kinulayan ulit ng second ano. So light lang ang ginawa natin background. At naubusan na tayo naubusan na tayo ng white Sa area na lang natin to. Ayan. So, patutuyuin na lang natin itong mga kamakdo. So, ang green pala talaga, hindi dapat ano rin. Napansin ko. Parang, ay di, acrylic nga pala itong mga kamakdo. Ang acrylic nga pala, pag natutuyo siya, mas dumidilim yung color niya. So, pag watercolor, magkaiba. So, maganda ang combination ng red at saka green pag watercolor. Mas makokontrol mo yung freshness na. Kasi iitim to pag natuyo eh. So ang tagal niya matuyo. Kaya ayaw ko maglagay ng background eh. Matagal siya matuyo. So baka ano kasi mga ma-overwork mga kamakdo kaya hanggang dito na lang muna yung ating color. I-enhance lang natin yung ibang bahagi. Kapag tuyo na, mas maganda patungan.
Hindi siya nagmi-mix eh. Pero minsan maganda rin nagmi-mix siya. Kaya nung pagdating sa acrylic, mas maganda, medyo tuyo na siya pag ilalapat niya yung second layer. Pero talagang dapat pag layer ang technique pinapatuyo talaga dapat eh. So okay na siguro ito mga kamakdo, at sana magkita-kita ulit tayo sa susunod nating acrylic painting. Salamat po sa mga nanood at sumuporta.